Kaya, pero bakit ka kinasuhan? Hindi mo alam kung bakit ka kinasuhan. Siyempre, nakalagay doon sa complaint sheet kung bakit ka kinasuhan. Yes. Sabi rito, dinuro-duro niya ako, tinaasan pa niya ako ng boses. Sabi niya, kapag inulit ko pa yan, dadamputin talaga kita. Sabi sa akin na matabang babae na si Ma'am Liza. Hello mga idol, kumusta kayo? Ang ating ngayong video ay tungkol kay Nanay LB Vergara, yung katulong na inabuso o minatrato ng kanyang amo hanggang siya ito ay maraming pasa o mga piklat at nabulag pa ang kanyang mata. So bago natin umpisahan mga idol ang video ito, ay huwag niyo kalimutan mag-subscribe at pakihit na rin sa notification bell sa all para lagi tayo updated sa mga bago nating upload tulad nito. Maraming salamat po. Ito ang balita ngayon. Pero ngayon sa social media, di mo ano'y balitang kasambahay na binulag ng kanyang amo. Minatrato, nagsalita na sa pagdinig sa Senado. Pangulong Bongbong Marcos umaksyon na. Para mapabilis ang paggamit ng hustisya, ito'y ayon sa ating kababayan. Mga senador nang gigil sa galit sa naging pagdinig sa Senado. Kapitan na nilapitan ni Nanay LB para hingin ng tulong, tinawag na estupido. At halos upakan na nga ito ni Idol Senator Robin Padilla. At ito na mga idol ay naging viral na nga ang usap-usapan ni Nanay LB na isang kasambahay na nabulag dahil sa di maano'y pang-aabuso ng kanyang amo. At umabot na nga ito mga idol sa Senado. Kaya ang mga senator ay labis na ng lumo dahil sa sinapit na kasambahay. Hindi na nga makapagpigil si Idol Senator Rapi Tulfo at si Robin Padilla at iba pang mga senator. At uminit na nga ang kanilang mga ulo sa nangyaring pagdinig sa Senado dahil ayon pa kay Nanay LB, mabait naman ang kanyang amo sa simula. Pero na magkalaon ay mayroon ng ginagawa sa kanya na hindi makatao. Dagdag pa ni Nanay LB na magkaroon siya ng pagkakataon ay tumakas ito agad at nagsumbong sa barangay chairman. Agad naman umaksyon ang barangay chairman ayon kay Nanay LB. Ngunit imbis na tulungan siya ay tinawagan ang kanyang amo kaya napabalik si Nanay LB sa kanyang barumbadong amo. At si Dimaan ay harap-harapang pagsisinungaling ng kapitan sa nangyaring pagdinig sa Senado ay tinawag ito ni Senator Rapi Tulfo na isang estupido. At pati na ang kalmadong senator na si Idol Robin Padilla ay nanggigil na kay kapitan at gusto na rin itong upakan. Dahil di manong ito ang unang nilapitan ni Nanay LB Vergara matapos makatakas sa kamay ng kanyang amo na nang maltrato sa kanya. Ayon pa nga sa salaysay ni Nanay LB, pinasayaw siya ng kanyang amo ng hubot-hubad, sinabit sa sabitan ng karne at hindi pa nasiyahan, pinukbok ng martilyo ang pribado ng kanyang katawan. At ayon pa nga sa doktor na tumingin sa mata ni Nanay LB, ang isa niyang mata ay wala ng pag-asang makakita pa. At ang isang mata naman ni Nanay LB ay maliit na lang ang tsansya na makakita dahil tanging liwanag na lang ang nakikita nito. At dahil na nga sa kalunos-lunos nangyari sa kanya, marami tuloy sa ating mga kababayan ang labis na ng lumo sa sinapit kay Nanay LB. At hindi na nga mapigil ng ating kababayan at nanawagan na kay Pangulong Marcos at mga senator na mabigyan mabilis ng hustisya ang sinapit ni Nanay LB. Ang hindi na ito pamarisan ng iba. Ayon pa nga sa ating kababayan, isama na rin ikulong ang kapitan dahil wala naman itong pakialam oras na itong linalapitan. At narito na mga idol, tunghayan natin ang pagdinig sa Senado tungkol sa kaso ni Nanay LB. Po yung barangay captain na hininga ng tulong. Para nandito po kayo, kapitan. Kasama kayo sa others. Oho. Ikaw yung hininga ng tulong ni Aling LV? Magandang umaga po. Si Madam LB po ay dumating lang po. Sagutin niyo po. Ikaw ba hininga ng tulong ni Aling LV? Hindi po siya humingi ng tulong, dumating lang po sa barangay. Barangay hall, barangay hall. Barangay Mamburaw? Opo. Alright. Sige, salamat po, salamat po. Manang LB, alam ko na yung istorya nyo. Hawak ko dito yung inyong mga salaysay. At alam kong bukas ay meron kayong hearing sa Piskalya ng Batangas. Gusto ko pong ilarawan nyo ngayon yung inyong istorya na nagsimula noong August 7, 2017, nung kayo ay magtrabaho sa pamilya Ruiz
hanggang sa sinapit nyo yung mga nabahagi ng inyong salaysay na kayo ay sinaktan. Ito po ay umabot na ng 2023. Yung pagmamalupit na nakalagay dito ay nagsimula noong 2020. Kailan po kayo nagsimula magtrabaho? Sino po ang nag-recruit sa inyo? Ganong katagal po kayong sinaktan? Hindi ba ho kayo nakikipag-usap sa inyong mga kamag-anak? Kailan pa kayo nagpatingin sa doktor? At panghuli, siguro ang katanungan ng marami, anong uri po ng hustisya ang inyong gustong makamtan? Manang LB, marami po nakikinig ngayon. Nasa inyo po ang mikropono para sabihin ang inyong sinapit. Apo. Nung una po, nung start ko po, nung nagtrabaho ako doon, 2017, August 7 yun. Nung una po, pagpasok ko doon, kabait-bait po sa akin. Nung huli na po, nung nagkunting mali lang po, nung 2020, sinasaktan na po ako. Kunting mali lang po, sinasaktan na po ako doon. Ang ginagawa po sa akin, itong tainga ko, suntok ng suntok po sa akin. Tapos po, yung pag konting mali po, yun, tuloy na tuloy po yung nananakit sa akin. Tinatagyakan, hinahampas. Tapos po, inuuntog sa freezer. Ano po? Sa freezer po, nakahigang freezer. Inuuntog po yung ulo ko sa CR. Tapos sa mga dingding, kahit saan po. Sino unang nanuntok? Yung babae, lalaki? Yung pong babae. Ito po ay nagsimula noong 2020. Ito na po yung COVID pandemic. Tama po. Opo, Kasi- na po nila ako pinalabas. Kasi siguro yung mga amo nyo ay hindi rin lumalabas ng bahay kasi lockdown noon. Opo. So tuloy-tuloy po 'yan hangga't kailan po kayo nawalan ng vision, hindi na kayo kailan kayo nabulag ng paningin, kailan kayo nawalan ng paningin? Ito pong kaliwa, kasabay po ng tainga ko. Ito. Nung Pebrero po, to 2020 din po. 2020 yung kanan, Yung pong noong 2021 po. hindi kayo pinatingnan sa doktor, hindi kayo Hindi po. yung mga ngipin po doon sa kanilang kamay din po Opo. nangyari po 'yan. Opo, sa babae po. Tapos ang nabasa ko sinabit kayo doon sa sabitan ng karne. Opo, totoo po yun. Bakit magkakarne ba ho sila? May freezer? Ano ba hong meron sila? Mayroon- Pahanap buhay nila? Po, nakakatay po sila ng baboy. Ayun, nagkakatay sila ng baboy, kaya may freezer sila na upright freezer siguro, yung malaki. Tapos yung sabitan ng karne, yung nakagaya sa palengke, yung letter J na bakal, Opo. doon kayo sinabit. Opo, sinasabit po nila po ako doon. Hindi po kayo nagsuplong sa inyong mga kamag-anak, sa pulis? Sinamsam po yung cellphone ko, paano po ako makatawag. Pinasweldo ba ho kayo? Hindi po, buwat nung nag-start po ako doon. Kahit piso? Wala po. Ilang taon kayo nagtrabaho na walang sweldo? Para pong 7 taon na po. 7 taon walang sweldo. Opo. Meron sigurong katanungan dito. Alam nyo ho, napakahirap po nung kahit isip-isipin ko, kaya ko pa ituloy yung mga tanong. Alam ko yung nararamdaman nyo, pero si Senator Padilla nagsabi na gusto niya maunang magtanong. Hindi kayo sumulat o hindi kayo pinasyalan din ng inyong mga kamag-anak? 7 taon hindi kayo umuwi sa Batangas. Taga Batangas ho kayo, di ba? Batangas City. Opo. Pero Hindi- po, tinaligaw ko lang po sila dahil sinabi ko pong taga-consumption ako. Saan ba? Sa consumption sa San Jose. Pero taga saan ho talaga kayo? Dito po, taga Batangas po. Taga Batangas. Opo. Tapos, ni minsan, hindi kayo umuwi sa Batangas sa 7 taon? Opo. Pasko, mahal na araw, Hindi po. araw ng mga patay, hindi kayo umuwi. 7 taon, nilaan nyo po yung buhay niyan. Tumulong kayo doon sa inyong mga pinamamasukan. Opo. Oo. May mga balita pa na pinaguhubad kayo, pinagsasayaw. Opo, totoo po yun. Alam nyo, ayoko nang ituloy itong pagtatanong. Gusto ko magtanong din yung mga kasamahan ko. Mauna po siguro si Senator Padilla, pagkatapos si Senator Estrada, pagkatapos po si Senator Tulfo. Senator Padilla, pwedeng pakituloy. Chairman, Yun yung gusto kumain muna habang nandyan yung... Nay, magandang umaga po, Nay. Apo, Chairman, yun po kasing gusto kong tanungin yung barangay captain eh. Pwede po bang tumalon na doon? Apo, nakapanumpa na naman si Kapitan. Kapitan, ready ho kayo sumagot? Lapit-lapit po tayo sa mikropono at pakipindot po yan hanggang tumilaw yung pula. Salamat po. Chairman, sabi kanina ni Kapitan, hindi daw humingi ng tulong sa kanya pero nagpunta sa... Ano kaya ang ibig sabihin ni Chairman doon? Chairman, ano ibig sabihin mo doon? Magandang umaga po ulit. Si Nanay LB po, yan po ay nadatngan ko po sa barangay po kasi po kami po nung panahon na yun, nag-iikot po at panahon ng COVID. Nadatngan ko po siya na magutim.
at talaga pong nakakaawa pong tingnan. So ang una ko pong ano po doon sa tanod kong babae, sabi ko linisan po at palitan ng damit dahil hindi ko po kilala siya. Yun po ang aming pagkakaano po kay Nanay LB. Tapos po, Nakita nyo na meron po siyang mga sugat, mga ganon. wala naman po ako nakita. Basta po siya madungis po. Yun po ang akala ko po ay naligaw na taong grasa. So yung pong utos ko sa tanod po ay linisan po si Nanay LB. Tapos hindi pa po siya sinasabi ko pa pong ganon, dumating na po yung amo niya na si Mr. Ruiz. Dumating yung amo niya o tinawagan mo yung amo niya? Hindi po sir, hindi po. Dito sa salaysay ni Aling LV, I'm sorry, Senator Padilla. Dito sa salaysay ni Aling LV, tinawagan mo yung amo niya na si Jerry Ruiz. Hindi ko po At sinumbong mo na nandun si Aling LV sa barangay hall. Hindi ko po sinumbong yun sa senator. Wala pong pagsusumbong. Marami po doon pong mga tao na kasama ko po na kami po yung naka-duty sa bahay. Paano malaman ng amo na nandun yung kasambay? Ano po yun, nag-iikot po kami. Tamang pagdating po namin sa barangay hall po, naandun po si Nanay LB. Senator Padilla. Senator Padilla, siguro ang tanong ni Senator Padilla, ano yung naging hakbangin mo bilang kapitan? Dinala mo ba sa ospital? Pina-check up mo ba sa municipal health officer? Kasi COVID noon, alert lahat ng mga doktor natin, mga nurses. Diba, yun sila yung mga frontliner. May paningin na ba ho siya noon o bulag na? Ano hong tulong Hindi ko na natin? rin Kasi po sa batas po ni Senator Estrada, yung kasambahay lo, nakaregister lahat yung mga kasambahay sa barangay hall. Wala po Mr. Chair, pwede natin tanungin si Ma'am LV. Ma'am LV, Sasagutin mo pa yun, ha? Ma'am Senator LV, Tulfo. sabi niyo po na pumunta kayo sa barangay at nagsumbong, tama? Opo, totoo po yun. Sino pong sinumbungan niyo? Mga kasama niya po doon. Tapos nandun po siya doon sa loob ng City Hall. Nasa loob. Siya. Sinabi niyo po na sinasaktan kayo, kaya kayo nandun sa barangay. Opo, sabi ko po, ipakicheck po yung gamit ko dahil aalis na po ako doon. Nakatakas nga po ako doon. Nga po ako pumunta sa kanya. Okay. So nakatakas kayo, sinabi niyo sa kanya nakatakas ka, daladal mo yung gamit mo at sinabi niyo rin sa kanya na sinasaktan ka ng amo mo, tama? Opo, sabi ko po, pakicheck yung gamit ko. Baka po sabihin ng amo ko Nagnakaw. na nagnakaw ulit ako. Tama. Okay. Tapos, Napakasinungaling mong tao ka, sarap mong... Alam mo, napakasinungaling mo. Gusto mo, ilay detector test ka namin, payag ka. Sige, pag lumitaw na ikaw ay nagsinungaling sa lie detector test, kukulong ka agad namin dyan sa baba. Good. Pakibukas yung mic. yun naman po sir. Alam nga ba naman magsisinungaling to si Ma'am LV? Anong reason para siya magsinungaling? Ikaw may dahilan ka para magsinungaling kasi tumawag ka sa amo tapos for all we know, baka bayad ka sa amo, baka sinuhulang ka ng amo. Ay, yun po sir ang... There's no reason why she would be lying here. Alam mo, Chairman, kung nasa matinong pag-iisip ka, kung tama ka, patas ka, the first thing you should have done is pa-check siya sa doktor, tawagan mo si HR, tawagan mo PNP, sabihin na meron dito, mukhang kawawa na kasambahay at tumakbo sa kanyang amo, ang kanyang reklamo ay sinasaktan siya, etc. Yun dapat ginawa mo. Ang ginawa mo, sinurrender mo siya ulit sa amo, napaka-walang hiya mo. Sir, excuse po sir, hindi ko po isinorender po yan at lalong hindi po ako tumawag sa amo niya. Kasi ang nangyari, naibalik siya ulit sa amo niya. Kasi kung ganong sitwasyon, kung sa akin, kung ako si barangay chairman, may dumating sa akin kasambahay, kaawa-awa yung sitwasyon, madumi, sabi mo parang taong grasa, ipapacheck ko muna sa ospital, hindi ko muna payagan na sumama sa amo. At pagkatapos, tatawagan ko yung police, si HR, kung sino-sino pa mga otoridad, DSWD, para sama-sama mag-imbestiga, social worker. Ang ginawa mo, pinayagan mo makabalik ulit sa kanyang amo. Hindi naman po sir, ganun ang nangyari talaga po sir. Marami po akong kasamahan doon sa barangay. Kaya po, Maraming kasama sa barangay, pero you call the shots because ikaw ang pinakamataas, ikaw ang chairman, ikaw ang sinusunod ng mga kasamahan mo. ang una ko nga pong hakbang sir, akin pong pinalilinisan sir. Hindi po yung totoong... Pero sinabi na nga ng kasambahay yung kanyang sitwasyon na siya'y naglayas, na meron siyang dalang mga gamit, tinignan yung gamit, baka mamaya sabihin na nagnakaw ako. You didn't do that, right? Hindi po, wala pong nasabi si Nanay LV sa totoong buhay po. Sa totoong buhay, bakit siya magsinungaling? Ay- Bakit siya pumunta sa barangay? Ibig mong sabihin, pumunta sa barangay, naligaw lang? Basta na lang pumunta sa barangay dahil namamasyal? Hindi nga po namin... Anong reason ba siya pumunta sa barangay? There should be a reason bakit yung isang tao pupunta sa barangay. Ikaw, alam mo naman dahilan kung bakit ang isang tao pupunta sa barangay, di ba? Bigyan mo reason. Okay, masalita ka. Anong dahilan bakit, kunyari ikaw, ako si chairman, bakit ka pupunta sa barangay? Ang ano ko nga, Hindi, pakisagot lang. Bakit ka pupunta sa barangay kung ako si chairman tapos ikaw yung kabarangay ko? alam ko po, may kailangan po. Pero po hindi... Exactly. Kaya ka pupunta sa barangay dahil meron kang kailangan, meron kang susumbong. Therefore, tama itong sinasabi ni Ma'am Elby. Kaya siya pumunta sa barangay dahil meron siyang kailangan at yung kailangan na yun ay tulong mo. Sir, hindi naman po talaga ganun ang totoong nangyari. Yun po talaga yung nangyari. No, kasasabi mo lang sa akin pupunta ka sa barangay kung ikaw si ordinary citizen at ako si chairman, pupunta ka sa barangay, galing na sa bibig mo na pupunta ka sa barangay, ang isang tao pupunta sa barangay dahil may kailangan siya.
Kaya lang, hindi mo inasikaso yung pangangailangan niya. Hindi mo siya pinagsilbihan. Inasikaso ko po, sir. Ang una ko nga pong hakbang, pinalilinisan ko po dahil po panahon ng pandemic. Hindi, Kaya nga, matapos mo siya palinisan, sana pinadoktor mo. hindi pa, Sana tinawagan mo yung DSWD, tinawagan mo yung CHR, tinawagan mo yung PNP. sir, sana po makapagsalita din muna po ako, sir. Papayagan ka, Kapitan. Papayagan Opo. ka magsalita. Pero Yung- with the permission of Senator Tulfo. Isa na lang po. Sige po. Kasi, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Sa magkanong kadahilanan na hindi mo ginawa yung trabaho mo ng tama. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo ng tama, hindi na sana lumala pa yung sitwasyon ni Ma'am LV. Kaya sa lumala dahil sa naging pabaya ka sa iyong tungkulin. Kung ako dito ngayon sa committee, sampahan ka dapat ng kaso. Sir, Dereliction of duty. ayun po naman, sir, ay nasikaso po namin. Hindi pa nga po siya nakakapagsalita. Dumating na po yung kanyang amo. At sinabi po niya na sinusundan niya at nakalis po sa kanilang tindahan. Yung Di mas lalo nung dumating yung kanyang amo, mas lalo ka dapat magtaka. Sana sinabi mo sandali lang, hindi mo ba sila pinag-uusap? wala naman pong naging reaksyon si Nanay LV. Sumama po naman siya ng kusa sa amo niya eh. Posible naman yan. Kaya nga siya lumayas tapos sasama ng kusa. Wala pa nga po, Senator, na siya reklamo po sa amin. Mr. Chair, ipaano natin to, lie detector test, and then kapag lumitaw na sa lie detector test nagsinungaling to, ikulong natin sa baba. So kukulong kita. Napakasinungaling mo. At yun na nga mga idol, galit na galit si Idol Senator Rapi Tulfo sa kapitan dahil sa wala itong naging aksyon sa paglapit o paghingi ni Nanay LV ng tulong sa kanya. Dito na po nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel at pakishare na rin para umabot ito sa iba pang nating kababayan. Maraming salamat po. Ikaw, Idol, anong masasabi mo sa bidyong ito? Para sa inyong opinion, i-comment mo niyan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang bidyong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sama kayo na rin lang, mag-ingat. God bless. Bye-bye.